Yung title po dito sa Gabi po ibig sabihin po dito, Gabi dito po yung mga verses po dito, Colossians 1:16. Second Corinthians 4 verse 4, Revelation 3 verse 14. Yung sa Colossians 15, sabi po doon yung logos. Sa may second Corinthians, yun po yung theophany and God manifest. Ito po, yung revelation sa po, dito, ibig sabihin daw diba, hindi mo nga daw kung makikita si Jesus, yung anak ng Diyos na daw po na hindi na nanalangin sa kanyang ama. Nananalangin na sa kanyang ama palagi. Tapos dito, tapos nagpatotoo po siya sa lahat at umapapataw po siya sa lugar ng sa lugar ng River Jordan. At dito po, sabi po doon na lahat nga daw ng pumatal nga daw sa isip nga daw ng Diyos, nakikita nga daw niya. At nga daw, yun yung ibig sabihin nga daw yung party. Sabi po dito, kailan nga daw ito ang beginning of the world. At si Kristo nga daw ay tinawag na Messiah, King of Lord. Kung talaga nga daw na, ay kung ano nga po, kung ikaw nga po yung, kung ikaw pag sinabi mo na, kung ikaw yung nauna yung isalitain yung salita na imensahe mo, kung ikaw yun, hindi dapat gano'n. Si Jesus kasi yung Diyos, kinakausap niya yung isip ng ni Jesus Christ. Bago pa lang daw siya, iniisip mo na at ikaw yung muna, para ikaw muna na isalita yung salita ng Diyos kaysa kay Jesus Christ. Pero nga daw hindi. Mali nga daw yun. Huwag mong isipin na ganyan si Jesus Christ pa rin kasi siya yung unang pinanganak bago ikaw. Yun lang po. Simon. Mon, diniki muna. Amen. Alam pa kasi ng yung teacher ko, walang magaling ng preaching sabi nga daw po yun, diba yung ano nga daw po yun, sakit naman nga daw. May ilagay nga daw po yun sa isang aspect sa lalagyan ng naging. Sabi yung creation nga daw, si Cristo, bago nga daw yung mundo, nasa lawos na nga daw po si Jesus Christ. Kasi nga daw, di ba sabi nga daw po nila, si Jesus Christ, nasa isipan ka po siya ng Diyos. Tapos, sabi nga daw po nila, nauna nga daw yung negative guys, sabi nga po si Cristo, nung bata pa nga po siya, ang dami na nga daw po ginagawa. 7 years old lang po siya, lagi na po ginagawa. Lagi po siya nanalangin sa Diyos. Pag nakita mo po siya, nasa isang tabi nga lang po siya, nag-pray ka lang. Sabi pa nga daw po doon na, hindi pa nga daw bumababa yung ipinito sa ako kayo talaga. Yung bilang istorya ng yung ako daw bumaba yung bilang santo sa kanya. 30 years old na nga daw sabi pa nga daw yung kamatayan nga daw, ayun nga daw yung kamatayan. Sabi nga daw mga daw
Like, kasi sabi pa nga doon na kanina daw po yung invitation ng Juanes, na sabi nila, Juanes sa kapit tayo, na sabi nila na yung Jesus Christ, hindi ba siya nasa loob ng Diyos? Hindi ba siya nasa isika ng Diyos? Hindi ba daw yung unang nilikha yung mga bagay, yung all things? Hindi ba po nasa isika ng Diyos? Mali na daw po yung interpretation. Sabi ba nga daw po, ito nga na yung pananalangin na nga daw po, yung pananalangin nga daw po nila, 100% nga daw po yun. Kasi nga daw yun po, kung nakikita daw po natin, lagi po siya nag-play araw-araw, kahit kailan. Tapos sabi pa nga daw doon na, nung pagkamatay daw po niya, Cristo na, yung pagkamatay ni Cristo, hindi po siya nagtagal sa lahat, kasi nga daw po, bumabalik nga daw po siya sa lupa. Mga 20 days po siya, bago bumabalik sa lupa. Tapos, 10 days nga din daw po siya sa lupa, na-akit daw po sa langit. Kasi sabi pa nga daw po doon na, tayo nga daw, may production nga daw tayo sa Diyos. Kasi nga daw yung lahat nga daw ng bagay, nakikita niya. Tayo nga daw po, nakikita niya daw po tayo ngayon. Sabi ka nga daw doon, yung sabi nga daw doon, yung mga tao nga daw po na iba, yung asawa po nila, sila nga daw po, sila nga daw sabi pa nga daw doon na sabi nga daw doon, malaki ba na yung kung susunod nga daw ng kain sa Diyos. Kasi nga daw diba, Diyos, kung pinapayagan niya daw nga daw po tayo. Kung susunod nga daw po tayo sa Diyos, magbubong na nga daw tayo sa Diyos. Hindi nga daw po yung hindi nga daw kaya tayo yung Pababa. Eh? Sumpit eh. Sabi natin, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Bakit yung kabataan ayaw tumigaw? Wala na. Kabataan wala eh. Wala, ayaw sumigaw dito, wala na sigaw. Talo pa kayo ng mga bulimik. Diba? So, ako ay papasalamat sa Panginoon dahil ngayon, 2017, maraming natutunan tayo sa Panginoon. 2016, maraming tayong failures na gusto natin ay tuloy-tuloy. Yung testimony kasi, yun ang tuloy na nagawa mo sa buhay, nagawa ng Diyos sa'yo sa buhay. Yung testimony from God, yun natanggap niya ang salita. That is testimony. Testifying the word of God, yun naman, di ba? So, yung report, yun yung pinapaalam. So, yun, kaya pinagsama salita na pinapaalam sa iba. Yung testimony ka, pero pwede hindi mo rin report. Diba? So, yun. Ang kabutihan ng Panginoon na nangyari, 2016, ngayon, so marami tayong natutunan. So, alam natin ngayon, meron kasi ako gusto parang konti lang, no? Siyempre, gusto ko encourage kayo. Siguro hindi, okay naman eh, no? Kahit paniniwala ko. Okay na ba yun? Yung hindi ko naman yung kasi yung sa aking class na kagandahan na ibahagi ng Panginoon sa aking buhay. Yung training. So, napakaganda yung training ng Holy Ministry kasi
lalo na yung patriarchal training aspect. Kasi, kung wala ito, wala yan, siguro yung mga kapatid ko, hindi na nakabalik sa Panginoon. May tanong sa Facebook sabi ka, mahirap ba mahiwalay sa Panginoon? Pwede pa ba makabalik? Ang sagot ko, sabi ko, pwede ka pang bumalik. Pero wag mo na, pwede ba kung muna mahingay sa likod? Ba't nakingay sa likod? Wala mo na mahingay sa likod. Hindi ko yan. Oo. Pag ikaw nawala sa Panginoon, may chance hindi ka na makabalik. Kaya sabi ko, huwag mo nang subukan na mag-backslide. May kanta si Pastor Vic. Huwag kang, sabi ko, baka ikaw ay mag-backslide. Yung lukuhan, yung pagduwan, ibang title lang. May title lang Huwag ka nang lukuhan. Pastor Vic lang na alam. Bakit ka naglulukuhan? Oo. So, sa akin, sabi ko, pasalamat ako sa Panginoon kasi yung training. Kung wala ito, wala. Kasi ang Biblia mismo, ang nagsasabi ng training. So, si Kristo mismo, tinitrain niya, impresa niya, para hindi ko usa lang, tinitrain niya din yan. Pero siyang may training sa kanya. So, sa buhay namin, hindi sa inyo, sa akin. Kaya, di ako lumanagpas sa boundary, doon lang ako sa sarili kong pamilya. Nakatulong ko sa amin, sa aking mga pamangkin, sa aking mga kapatid, kasi unti-unti silang umalik sa Panginoon. Kahit maraming failure, sino ba yung walang kasalanan sa atin dito? Hindi mo, nagkakasala ka. Wala kasalanan. Ikaw ba nagkakasala ka din Sana pala ang bukan? Walang kwenta pala kayo. Walang kwenta yung pwede sabi mo. Kasi nagkakasala ka. Wala kayong gawin. Hindi. Kaya sabi ni Cristo, di ba dun sa babae? Kung sino yung walang kasalanan, kaya alam ko. Lahat may failures, lahat nagkakamali, lahat pwedeng magkamali. Kaya sabi ni Pablo, kung iniisip mo, ikaw ay nakatayo, kala mo nakatayo pa pa, pala, tigwak ka na. Sabihin, huwag kang kumpiyansa. Kaya, yung mismong training sa amin, wala sa iba kung makakabenefit sila. So sa amin pamilya, napakalaking biyaya ng Panginoon, ibigay sa amin. Yung bagay na yun, para yung mga kapatid ko makabalik. Then, hindi ko sila. Nag-report sila. Facebook lang yun. Matawag sila. Report. Gabi-gabi. Ay, nakakatulong pala yung report. Ipabasa report para sa amin. Kasi, humingi kami ng report galing sa kanila daily night, every night, sa bahay. Through messenger lang. Nag-report sila. Nakikita namin mukha nila. Nakikita nila mukha namin. So, malaking bagay ko sa amin. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil kung hindi dahil dyan, siyempre, gawa ng Panginoon na inadyanin ng Panginoon. Na sila ay unti-unti makabalik sa Panginoon kahit nandun sila sa stage ng backslide. Na unti-unti sila makahakbang, masalita yung salita ng Panginoon. At unti-unti lumakas. Ngayon, nagsasabi sila, sige, go balik sa gawain ko. Dati hindi. So, yun, isang pagpapala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ginawa niya na tuloy-tuloy lang. At malaking benefit. Hindi sa inyo, ay hindi ko kayo dinalaman. So, hindi na nakikita ka. Sige. Yun lang, pala yan. Na buhay. Yun, di mo po kasi dapat ang uso. Yun. Lalamig! So, ayun. Ganyan mo. So, ayun. Hawak. Medyo yun na yung pinagawa mo. Ayan. So, ano, ayun, papasalamat po ako sa inyo kasi yun, narito po kayo, tumatin na muli na nagkatipon-tipon na nagkasama-sama sa gawain ng Panginoon. So, ayun. Ayun, magpapasalamat din ako sa this 2017. Gawin nyo. So, ayun.
kasi, ayun na kasubay tayo sa 2016 nating pamumuhay. Sana diba, bawat isa sa atin, yung 2017, magkaroon tayo ng pagbabago. Kasi ba sabi na, changes ka, yung 2016. No, yeah. So, ayun. Oh? Not yet. Ganyan. Not yet pa. Hindi siyempre dapat rin, sa bawat isa, meron talagang parang perseverance na... Oh? Hanggang kailan. Siyempre dapat sinisimulan lang ng bawat isa yun. Amen. Siyempre dapat So, ayun. Masaya lang po. Kasi nandito kayo. So, ayun. Kahit kung may bahagi yung pinrich po kanina ni Brother dito, siya po yung nag-tweet sa amin kanina. Yung topic niya is about sa faithful witness yun. Diba? So, di ba, hindi na po dito na faithful witness, hindi Kristo. Kasi di ba marami na siya napagtagumpayan sa buhay niya. Di ba, isa sa mga example na isang, na perfect, di ba po? Lalo na sinabi, di ba, na siya nga yung dapat na ilalarawan sa bawat isa. So, ayun, di ba, dapat din pala, kailangan maging faithful witness din tayo, na hinuhubog natin yung faith natin. Kasi, di ba po, lalo na, kung hindi na nalalamig yung panahon natin, hindi natin nalalaman kung hanggang kailan lang ba yung natin, yung pag-stand natin dito sa mundo. Kasi di ba, lalo na marami ng mga signs na ibinibigay sa atin ng Diyos kung ano ba yung dapat na iginagawa natin sa buhay. So ayun, sinabi din na yung dapat hindi natin binabaliwala dito sa buhay natin. Kasi di ba, lalo na yung mga instructions na ibinibigay niya. Kasi kapag binaliwala natin yun, may kaakibat na yun, nakapalit, di ba? Lalo na matitipan naman ng Diyos na kasi nagbigay ng ng payo sa atin. So ayun, kailangan, kung meron tayong kahinaan o pangingin sa sarili natin, kailangan pag-pray lang natin yung tayo. Kasi yung minsan, di ba, may mga techniques tayong kinakasahan na minsan na nalulog mo tayo, kailangan natin na sa Diyos na kapagpatampayan. So, ayun, napapasalamat din ako kasi yung sa school namin, so nag-get hindi kasi di ba? Kaya napapasalamat kasi graduating na ako yun sa mga graduate na. So, ayun kasi ako kasi ayun, na parang nagsiluti na ako, kilala ko na sa labas. Kasi actually ngayon ako nakapagsimba ulit after ng mga ilang weeks ayun. Kasi na-miss ko lang din yung ganito kasi talagang unti-unti ng lumalayo yung loob ko kay Lord. Kasi talagang wala na ako ngayon, connection sa kanya. Yun. Wala ka ng connection kay Lord? Wala. Ay, meron naman. Sino malapit pa rin. Pero kasi, yun, alam mo yun, yung spiritual life ko, kasi yung tinang nilalawang, ayun, sana tulungan tayo na magpalakasan ng bawat isa, dahil sa mga problema dumarating sa atin. Dito ngayon, sige, yun ang babawin ka lang. Praise the Lord. Sa Facebook, Apple News, sa Facebook. Sabi ka doon, don't let mistake stop you. Diba, when you Hindi mo siya matangkad. Hawakan mo dito, pag hilain mo konti. Hawakan mo to. Hilain mo konti. Hilain mo. Tingnan mo to, tingnan mo, habang hinihila. Better than
Hila, 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 hila. Hindi ko nakita. Tingin ka rito. Hila. Yung buhay mo, better than before. Hila. Sabi ng ibang inventor, ayaw na si Oh, diba? Thomas Edison. Lumaki siya. Thomas Edison, ang high school student. Siya yung nag-invent ng light o X-ray. Light, X-ray. Sabi niya, when my laboratory was burned to the ground, all my mistakes were burned also. Sabi niya ganyan. Kasi as an inventor, as a scientist, hindi naman perfect lagi yung mga invent natin, yung invention natin, di ba? Pag nakagawa tayo, maraming mistakes. Sabi niya ganyan, puro mali na lang ako, mali. And then another try na naman. Pagka nag-try ka, mali na naman. Yung mga chemicals na nilalagay niya, sumusobra, nagkulang, sumasabog. Wala talagang perfect siyang nagagawa. Ngayon din tayo bilang Kristiyano, wala namang perfect tayo nagagawa kagaya ni Peter. Diba, ilang beses niya nag-fail no? Diba? Kagaya ni Paul, nagkamali din siya. Diba, inakarit niya ng Kristiyano nung hindi pa siya Christian. Tapos kaya nga, binigyan siya ng God ng life. Naglalakad siya sa way to Damascus. Nabulag siya, diba? Upang mapatutuhanan niya ang salita ng Panginoon. Kaya ayusin na lang yung pagkakamali niya. Dahil mga Kristiyano, minsan, nalilin na, nagkakamali, yan. Tapos, nagtrabaho, inalimutan ng God. Tapos, nag-witness, ang inig-inig sa pag-share. Tapos, wala nang wild time. Hindi na ako sila scared. Nagtrabaho, wala na, inalimutan na si Lord. Tama ba yun? Ganon din tayong lahat. Ganon din ang mga apostol. Di pa ako nagpapanood ni gano'n kasi gano'n din ako. Ang daming mistake sa buhay ko. Kaya nangiyak din ako sa sarili ko. Hindi lang kayo, nagkakamali. Yung mga apostol, di ba? Actually, si John Mark, sabi nila, ay, huwag ka natin isama yan sa second missionary journey naman. Kasi yan si John Mark. Ano yan eh? Mayaman kasi niya, well-off yan. Yung kumakain, ganito na lang. Kaya hindi ko nila. Si Peter naman sa mga Hudyo siya nangangaral. Si Paul ay sa mga Jew. Kasi gusto niya, kaya ang gospel ay nakarating sa atin dahil kay Paul. Amen? Kung hindi naman nagkakamali, actually, ang Panginoon kasama pa nila. Discipleship with Christ, 3 years. Dapat tuwid na yung buhay na. Hindi niya magkakamali. Kasama pa kanila si Lord si Jesus Christ, tayo. Tayo pa kaya? Mga failure ng mga buhay natin, wala naman diyang napaka-righteous. Tama si Brother Melo. Mapalad din kami sa Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Sabi nga nun, ang daw ang apostol, at ibig sabihin ng apostol, those people who witness the Lord Jesus Christ, who walk with Jesus Christ, who experience the Lord Jesus Christ. Matatawag ba tayo apostol? Well, apostol na nga tayo. We are bringing the gospel to the people who doesn't know the Lord. We are ambassador of Christ. Amen. Meron ba tayong nagawa na puro tama? Wala. Pero wala naman tao. There is no such person such as backward. Walang kaurong na Kristyano, ha? Puro kaurong. Ibig na forward. When you fail, you go ahead and move forward for the Lord. Amen? Tayo, kapatid. Yung ilaw natin, umaandap-andap. Pag kayo aandap-andap na, hindi panulian ng Panginoon. Para yan ay mag-init at gumagabit ang isang araw. Amen? Lahat tayo ay nagkakamali. Kaya sabi ng preaching ni Pastor dito, sabi niya, we are a faithful witness for Christ. Tayo mga kabataan ang gagamitin sinapul. Actually, yung kabataan, 38 years old noong unang panahon. 38 lang pala, 38, nagsisimula yung kabataan. Tayo ngayon, mabata pa. You have a lot of strength to serve for the Lord. Kaya palapakan natin sa mga. Powerful number one, pwede po ba lumapit mo tayo ng Para sa akin, nasa individual ko yan. Kung ako, sa sarili ko, kailangan ko i-train yung sarili ko. Yung being individual, we need to train ourselves. Kasi, tayo pa rin yung parang binigyan tayo ng free will, yung gano'n. Binigyan nga tayo ng free will, diba? Tapos sabi nga ni Mr. na, minsan nakakagawa tayo ng mga mistakes o kasalanan, ay mga mistakes o kamalian. Kasi we're not, diba, perfect, pero
sabi nga walang Kristiyanong pa-backward. Kaya kahit na anong kasalanan yung, o kahit ano yung kamalian na nagagawa natin, kailangan pa rin natin mag-move forward. At yun nga, yung ina-testimony ko lang yung na meron po akong naka-share na Baptist. Doon nga po, napatunayan ko na masal talaga tayong pinagpala. Sabi nga doon, sabi niya, marami siyang sabi daw ng, puro ng pastor niya, marami daw mga churches ngayon na nag-aaralan ng mga malalalim na pag-aaral. Pero yung simpleng sagot na sa tanong na, ano yung magiging dahilan kung bakit ka, papapasukin ni God sa kingdom of heaven, yung gano'n. Kung yung simpleng sagot na, yung simpleng tanong na yun, napaka-hirap sagutin. Kayo ba matasagot yung po ba yan? Matasagot po ba yun, brother you? Yan. Di ba napakahirap po sagutin nung tanong na yun? Akala ko din lang yun. Pero dahil sa pinagpala nga tayo ng Diyos, pinili niya tayo, alam natin sa sarili natin na meron tayong sagot sa tanong na yun. Dahil nga tayo nga ay niligtas ng Diyos, pinili niya nga tayo simula pa nung una, kagaya nga ni Sister Joey, o sabi ni Sister Joey. Ayan. Kaya, napaka-pinagpala at yun nga masasabi ko din na napaka-pinagpala tayo ng Diyos. Kasi, alam niyo, nag-aaralan nga tayo ng mga malalalim, pero binibigyan niya pa rin tayo ng sagot dun sa mga tanong na, dun sa mga may hirap dito. I'm so sorry, naiiyak ko po kasi yan. Sabi ko nga kayo yung sarili ng kanina, kung kunwari meron itong sarili ng kapel, ganun yung sarili namin. Bali wala. Ganun yung salvation na ibigay sa atin ni Lord. Kung hindi natin nagtrabaho, hindi natin gagamitin yung sarili natin sa kanila. Bali wala yung salvation na yun. Kasi kailangan natin pagtrabaho. Dahil hindi natin iisipin na hindi pa tayo ligtas. Ganun. Kasi before the formation of the world, nasa atin na yung salvation na yun. Ayun, tapos kasi natin yung service na diba, ayun dapat, gamit ulit na kayo. Hindi naman sinabi, kayo yung service. Yung nagsusumikap tayo na sa mga past years, diba? Pero ngayon, 2017 na, yung dapat, mas lalo pa tayo umiyak sa Panginoon. Sabi nga, we need to strive more para sa kaligtasan natin. Kailangan natin trabahuhin lahat ng nakibigay sa atin ng Panginoon kasi kailangan yung gifts natin is magamit natin sa kanila. Huwag na tayo mag-uniform pa, sabi ng Kuya Gana, diba? Kasi kapag mag-uniform yun, kaya na lahat ng pinaghirapan mo, ayun, kaya ng sariwang pagkatapos. Lalo pa tayong magpalang sa Panginoon, huwag tayo magpapatayin sa pera mo, yung sa limutan. Kasi, kailangan na palitan. Ayun, magpapatayin pa tayo ng pagsusulipat sa Panginoon. Ayun, Awal sa namin ito, ay po, sinala na kami po sa salamat sa mga. At yun nga, wala nang kapatid na mag-uniform. Ang dapat sila natin sila na, baga, kaya nga, pag may trabaho, hindi na natin nakita. Kasi nagsabihan pa natin ng uniform, hindi sa kalalahanan sila na kapatid. Yung dapat na tuloy natin, yung saan sila. Pag yung mga kapatid tayo, nagtatrabaho, nagka-school, huwag natin sabihin ng uniform nila, para lahat malalo lang sa sabihin ng position ko. At yun lang. So, ayun, magandang tanghali po sa lahat. So, may babasahin na ako sa isang word. Sabi dito sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So, ano sabi dito? Hindi daw tayo dapat mag-lean doon sa sarili natin kaunawaan. So,
yung, kumbaga yung decision natin, bilang, kunwari ako bilang isang young people, ano ako, di ba, naman tayong lahat, bilang isang young people, adventurous tayo, kung ano-ano yung naiisip natin na, alam natin na hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, ano yung dapat natin gawin? We must train ourselves with the help of others. Kailangan wag natin iwala, kumbaga parang, wag natin tanggalin sa eksena sa pag-training or sa sarili natin yung mga magulang natin. Yung mga elders sa church, yung bawat kapatiran natin. Kasi, di ba, yung magulang natin, lagi yung nakaagapay sa atin. So, dapat hindi natin siya tanggalin sa eksena palagi. Kasi, sila yung pinakaunang-una na family or unang-una na kailangan barkada ng isang young people o ng isang bata. Kasi, once na sinabi mo sa akin in Christ, maraming napapahamak dyan. Amen po ba? So, ayun. Maraming napapahanga, kaya nga maraming nahuhulog na young people sa panahon natin ngayon. So, ayun lang, yung verse na yun, sana kunin natin at ma-manifest natin at maipanguhin natin. So, ayun lang. Salamat. Wala pa na yung wala na sila dami sila. Ito, talagaan mo sila mga Kaya, ang success ay hindi para sa lahat. Kung ito ay napakadali lang, lahat ng tao gagawin ito. Pero, ang success ay bagay na pinaghihirapan. At katulad ng salit sa verse na ito, panindigan at pagtayo sa salita ng Diyos. Marami tayong mga kapatid na propeta sa lumang tipan, sa bagong tipan na nanindigan sa salita ng Diyos. Number 1 yan, yung pinakamatindi si Job. Nasa tindi ng pagsubok niya, number 1, namatay lahat ng mga anak niya. Number 2, tinakwil siya ng asawa niya. Nagkaroon pa siya ng sakit. Pero, dahil sa paninindigan ni Job sa salita ng Diyos, siya ay hindi siya bumagsak sa mga sinasabi ng mga ibang kasamahan niya. Pero salamat sa isang kapatid na ito na salita kay Job na manindigan ka, Job, at tumayo pa. At simula nun ay pinagpala si Job ng ilang beses pa. At may kapatid din tayo na propeta sa lumang panahon katulad ni David. Na kahit siya yung nag-uusig ni Saul bago siya maging hari, pinanindigan niya yung kanyang posisyon. Pero alam ni David na darating ang panahon na ang success na pagkahari ay bibigay niya sa kanya. At lalo na sa pagitan ng luma at bagong tipan. Ang number 1 na pinakamatindi ang panindigan ay ang ating Panginoong Kristo. Dahil nakapagbitaw na ang ating Panginoong Kristo ng salita na kung maaari lang Ama, ilayo mo ang salo ng kapaitan sa akin. Pero binawi rin ito ng Panginoon at sinabi niya, kung ano ang kalooban mo aking Ama, ito ang masusunod. Alam mo na, marami tayong struggle sa panahon natin ngayon. Maraming influensya sa mundo. Ang daming bagay na nagiging sabihin natin na sagabal sa pag-grow natin sa spiritualidad. Pero para sa paninindigan sa salita ng Diyos, nandito ang ating mga kapatid, nandito yung mga elders natin magbigay sa atin ng payo para tayo matulungan. Alam mo na lumadating din ang panahon, lalo na sa kabataan ng panahon ng panghihinan. Pero manatili lang po tayo sa salita ng Diyos. Ang kaibigan natin sa mundo, pwedeng manatili yan pagka nakasiyahan, sa kung ano-anong mga bagay ng mga mundo, tatamahan ganyan. Pero pagdating ng kagipitan, iiwanan ka na. Hindi katulad ng kapatid mo sa spiritual. Ano man ang mangyari sa iyo, kung ano man ang naging problema mo sa buhay, bumagsak ka man karoon ka man ng kabiguan, hindi ka iiwanan ng kapatid mo sa pananampalataya. At lahat ng
mananampalataya kung lahat tayo ay puspos ng banal na Espiritu at lahat po tayo ay sigurado na ito yung magiging success ng gawain natin at bilang magkakapatid. At kung ang nagkakilaban ay umagaan na sa bawat magkakapatid. Pagbantayan mo nga, baka mapuputan ng ulo. Yung sino ba mga pwede natin gawing sample sa ating iba? Magbigay na lang tayo dito sa local churches natin. Kung ang pastor natin ay hindi nangingibigan, sigurado ang aming church ay babagsak. Pero salamat din sa Panginoon at humihingi siya ng gabay sa banal na Espiritu dahil pag wala tayong tiwala sa ating Panginoon sa Kristo, lahat ng bagay na pinahirapan natin, lalo na sa bagay o gawain na espiritual ay babagsak. Kung tayo aasa lamang sa sarili nating kakayanan, sarili lang nating kaalaman, lahat ng bagay na pinaghirapan natin ay babagsak. Marami tayong pwedeng maging sample sa, kahit hindi sa Biblia, kahit sa mga dito sa mundo, na nanatili lamang sila sa sarili nilang kakayanan. Ito ang kwento sa amin ito nung isang pastor namin na nanatili siya sa sarili niya sarili niya ng kakayanan. At ang iniisip niya ang pag-asa ay dito lang sa mundo natin. Kaya ang nangyari nun, mayabang pa siya. Kaya ang nangyari nun ay pinakita ng Diyos sa kanya na hindi ka lang pwedeng umasa dito sa mundo ito dahil kinuha yung pamilya niya, kinuha lahat ng ari-arian niya, dahil ang nasa puso't isipin niya na pag-asa lamang ay dito lang sa mundo. Kaya mga kapatid at sa mga kabataan na nandito, manatili po tayo sa salita ng Diyos at hindi tayo bibiguin. Dinetestin na po tayo ng Panginoon sa ilang pagsubok. Pero pagka napaglagpasan natin ang itong pagsubok na ito at ang alam na ng Panginoon na tayo mapagkakaniwalaan sa kanyang salita, ay hindi niya tayo iiwan. Unahin lamang natin ang kanyang kasarian at lahat ng bagay na kailangan natin ay ibibigay ng ating Panginoon. Diba? Yung sa loob, parang, titignan natin, parang na-spoil siya ni David, parang, di ba imbis na, niya, kastiguhin niya, parang umalik pa siya, parang, inano pa niya yung mga pagkakasala ni Absalom. Tapos, dumating na sa point na kailangan na umalik si David doon sa niya sa hari na si Absalom na yung parang doon ang take over din. Parang pakita natin doon na ito yung magkaroon ng kamalian din doon sa part ni David sa pagpapalaki niya doon sa anak niya. Sabi doon, si David, marami siyang problema sa buhay niya, maraming pagsubok, saka marami siyang pagkakasala na nagawa. Pero sabi doon, nakatayo pa rin siya, tumindig ulit siya para sa salita ng Diyos. So, hindi siya parang tumalikod. Sabi dito, yung pagtayo ba, pag nalagapa tayo, syempre nagkakaroon tayo ng struggle sa buhay natin, may mga problema, mga obstacles. Sa paglakad natin sa Panginoon, hindi may iwang ng madapa tayo, di ba? May mga karamihan pa yung iba nag-backslide sila, tapos hindi na sila nakakatayo pang muli. Sabi yun, yung mga problema natin, maaaring, or yung mga struggles natin sa Christian life, maaaring kaya natin yung solusyonan. Pero may mga bagay na hindi natin kaya tayo lang mag-isa. Di ba, wala namang nabubuhay walang nabubuhay ng tao lang na para sa sarili lang na siya lang talaga, di ba? Kailangan niya ng katulong. Di ba nga, yung church, yung church, parang, isa rin yung tulong para sa bawat isa sa atin na kung magkakaproblema tayo, andyan yung mga kapatiran natin para tulungan tayo tumayo ulit at tumitig para sa salita ng Diyos. Kasi di ba may mga times na tayo nanghihina tayo. Tapos, yun na yung matulog kayo na bibigyan.
David, yung nung nagkaroon siya ng, ng struggle sa buhay niya, tinulungan siya ng propeta para makatayo siya ulit. Binigyan siya ng mga gagawin niya. Sabi dito, din nga, may mga struggle tayo, pero malalampasan natin yan, sa tulong ng Diyos, at syempre, sa tulong din ng mga kapatiran natin, na nandyan para umalalay para sa atin. Di ba tayo mga youth, parang, yung mga desisyon natin, kadalasan mga padalos-dalos, or yun nga, masyado tayo, maraming gustong gawin sa buhay. Tapos, kadalasan, nadadapa tayo. Pero, andyan yung mga magulang natin para tulungan tayo makatayo ngayon. Dito nga sa 1 John 1:7, sabi doon, but if we walk in the light as He is in the light, and we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Dito nga, di ba, we have fellowship. Siyempre, fellowship, kailangan, di ba pag, yung Diyos, nalulungkot siya pag walang sa kanya tumatawag, walang makikipellowship sa kanya, di ba? Parang tayo, hindi tayo pwede magsamba lang ng tayo lang. Kasi, di ba, kailangan natin marinig yung salita ng Diyos, kailangan, may umagapay natin, kailangan, may makapellowship din tayo. Ito, katulad na ito, di ba, yung fellowship. At isa itong pagtutulungan natin sa bawat isa na nangihina, na maaaring nadapa na, pero kung sa pamamagitan ng mga fellowship na ginagawa natin sa Kristo, maaaring makatayo muli yung kapatiran na yun. Hindi maganda. Ako po yun, brother Jeff, no? Amen. Ayaw talaga mga pag-apit. Fellowship. Kahit meron tayong sabihin na natin, completar na personal goals na tayo, nagbabasan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat yung fellowship. Ginagawa lang na yung ginagawa ko meron tayong tuwa para pumapalakas tayo kayo. Una po, brother Kaya kailangan panindigan na natin container para sa Panginoon. So bago ako magsimula, meron akong itatanong sa lahat para magiling naman yung mga isip natin, mga utak namin gumana, diba? So, kailangan, kasi parang napakatay ng lamig ba? Hindi naman masyado, diba? So may tanong na ako sa inyo lahat, kasi sa team natin, si Iceland. So syempre, meron mga reason bakit tayo sumatay para sa Panginoon. Why we are representing our Lord Jesus Christ to the world. Diba? Yun yung pinakamagandang bagay na i-representa natin yung Panginoon sa sarili natin. Diba? Inig mo ba? Para tayo sa mga youth, napakahirap sa panahon natin kasi yung environment niya, diba? At nangyari sa Genesis 1, 2, and 3, was to form and void. Patungo na tayo doon ulit. Yung first na pumunta ulit sa void, full of darkness, lalo na sa panahon natin ngayon. No? Sabi, hindi na yung perilous time. So, ano kailangan natin ingatan sa sarili natin? Kung nasa panahon na ito ay napaka-dangerous na para sa atin, especially sa mga youth. Kasi yung influence nandiyan through social media, through sa environment sa labas, sa mga kaibigan. So, di ba, sabi nga natin, do not, sabi nga sa mga bata, huwag kang pumatok na hindi ka pa nakapalataya. Pero hindi naman hindi ka na pumatok, ipukondin na natin sila. Ito yung unang tanong, siguro mga tatlong pwede na yung tatanong ng sarili para mag-coordinate tayong lahat. Unang tanong, bakit ka nandito? Why we are here today? Unang tanong. So, simulan natin kay Brother Jan. Siguro sa mga yun kasi para yung tanong na to, siyempre, ididingin din natin sa Panginoon. Parang din na ng Panginoon sa lahat. Bakit na tayo namin mga ngayon? Brother Jan, yan ang unang tatanungin ko. Hindi, sabi ko nito, pwede na rin. Yun, siyempre, sinabi ko kanina, diba? Parang yun tayo parang magpalakasan. Para sa akin, nandito tayo para, i-present natin yung mga salita ng Diyos. Tapos, na may pag-ibig syempre. Kasi yung fellowship na yan, mas masaya kapag may pag-ibig sa isa't isa. Lalo na kapag kasama natin ang mga Kristyano.
Siyempre, nandito ako siyempre kasi, mahal ko sa kasi, nandito ako kasi, yun nga, mahal ko yung Diyos at naniwala ako sa salita niya. Nandito ako kasi, I want to experience it. Kasi lagi na dinagaling ako dito ng Diyos, tapos para rin matuto, tapos makita lang mo at pinag magkakita tayo. Mag-gusto tayo kasi lilipas nila tayo. Para sa akin, part 2 na lang pag-serve natin sa kanya. Yes, we're serving it because He saved us already. That's the victory. Kasi manilipas nila tayo. Para sa akin, pero para magkain na tayo sa Diyos, hindi lang sa Diyos, hindi sa about sa magkakilala tayo sa Diyos. Kasi yung about sa hindi man namin kilala yung galing ng about. Kaya hindi tayo para magpakilala sa Diyos. So, ngayon na tayo mga narinig. Kasi para yung bawat sasabi is magkakilanlan. Saka para malaman mo rin yung message, kasi ba kaya natin ito para talaga ng salita. So, yun lang, pero yun din. Kaya tayo nandito kayo kasi diba, natin na, yun yung sa fellowship, para magkasama-sama, tapos share na ng salita ng Diyos. Kung ano yung nalalaman ng isa, dapat malaman ng iba't iba. Brother Jerome, bago mo si Brother Jerome. Kahit hindi ka bakit, may tanong mo na kami. Dito ka sa na. Nakama ka dito eh. Pakilala mo na ba? Ano ba kasi yun? Ayan, kasi yung mga nakakayaman na hindi siya meron. Yan, yung... Ayun, nakatikin. Kasi nga may nabasa ako naman ang nakaraan. Yung sa Matthew yun, sa para ko. Na meron yung person na sinabi na yung mga tao, meron silang Tago ka na. parang yung parang tayo yun eh, sabi ko dito na Labo na meron mga yung, di ba yung parang may opportunity tayo na meron tayo na parang sila tayo na Sayang. na Baka parang magkabayan. parang naririnig lang natin pero di natin talaga pinapakinggan. Dapat tinitingnan lang natin pero di talaga natin nakikita yung sabi ng Lord. Yun, sabi ng nabasa ko. Bigay pa ng bird. Na yun nga, di ba, yung may mga tao na na parang bless sila, yung opportunity na dun sa harap nila. Kaya nga na yun, yung mensahe na dito sa atin. May tayo, may mensahe tayo. Parang sinasayaw natin yun. Hindi tayo. Yun, nabasa ko yung kaya parang ng matindog sa gaba. Na yung opportunity dapat hindi natin sayang. Yung mensahe na Grabe. dapat Awas na, hindi wag magalaw. tapos sa verse yung yung dapat maunawaan natin yung through our heart. Hindi lang ng salita. Dapat nga, dapat, natin yan yung parang bottom line na dapat yung mensahe na, yung
opportunity na binibigay sa atin ito. Dapat i-grab natin yan. Wag natin Tinanong lang kung ano no? Daming bird. Itong na, Dami ng pinaliwan. pero hindi nila na, Tinanong lang. Alam niya na yung tanong mo. may mga kabatid sila. Pati sister chip. Ang tanong, bakit ka rin dito? Kasi tulad ng tingnan natin, nire-represent natin yung Panginoon. So bakit tayo muna sa gawain? Kasi no reason mo sa Panginoon. Bakit ka muna sa gawain? Bakit nandito? Ano? Para makapakinig ng salita ng Diyos, syempre, tsaka exhorting one another. Then, di ba yung recognize here and then, kailangan manatili tayo sa word. Dahil kung ano yung nasimulan natin, yun yung tatapusin natin. Yes. Baka bigay ka na ng bird, ha? Ba't ako andito? Hindi. To worship God, syempre. Kasi dito naman talaga yung place na nag-worship tayo, di ba, ng sama-sama. And then, para matuto ka, kung mga hindi ko alam, ayun. Yun, hayop, yung mga sinabi natin talagang dedication lang sa Panginoon niya kasi dapat, sabi nga di ba yung bilang, yung napakapangyarihan, di ba? Kaya, narinig ni Lord na sinabi niyo. So, pag hindi niyo ginawa yan, si Lord na bahala. Si Brother Al. Ako pa. Siguro kasi, kaya ako nandito kasi gusto ko pumunta. Saka, hindi. Para kayo ka, at makapahin ka mga nagpanibagong tulad ka, at may pag-inisip sa mga Nandito ako. Para makapakinig ng word of God sa tagal ng kaalaman natin. Saka, makapag-worship din. Yun. Pero parang yung parang sa lahat ng salat natin. Siyempre, tinanong kayo, kasi para malaman natin kung totoo ba na meron tayong reason. Siyempre, baka sinasabi lang natin yun na nandito yung basta kung bakit na tayo dito. Hindi mo pwede wala tayong reason para pumunta dito. Ano, dito, ganito? Nag-record na yan. Nag-record na yan. Sige. Hindi ko makuha. Ayun. Bakit kami? Nasaan ka? Ba't di ko makuha? Si Jelay, ba't di ko makuha? Bakit yung malayo nakukuha ka? Jelay, gumano ka na.
na. Nalikot mo na. Sabi niya, na alam nila yung meaning ng katolan, pero yung buhok hindi niya alam, sabi niya. Ano, yun, pinaliwanag ko na sabi ko, yung, kung ano yung nalalaman mo na huli niya sa katolan, ganoon din sa buhok. Kasi kinumpara ko yung dun sa Muslim. Di ba sa Muslim, halos balot na balot sila. Kumbaga, may ginagamit sila pelo. Sabi ko gano'n, kumbaga, yun yung, parang gano'n din yung sa atin. Kaso buhok yung pinapahaba natin. Kasi ito yung magiging pelo natin. Tapos sabi doon na, sabi nga doon sa Biblia, kung magpapagupit ka ng buhok, mas maigi na magpakalbo ka na lang. Kesa, iklian mo pa ng iklian, mas papabay mo sa iklian ko. Hindi gano'n yung, hindi gano'n yung dapat maging format ng pagpapahaba. So, yun yung, tinanong pa namin siya na kung ano yung religion niya nung bago siya ma-convert doon kila Brother Lee. Sabi niya na dati pala siyang Katoliko. And then, deserve siya or gusto niya talaga na yung pananamit ng isang Kristiyano. Kasi dati nagpapantalon daw siya, hindi nag-sure. So sabi niya, kumbaga parang mas deserve siya ngayon sa nagiging kasuotan na ngayon, mas deserve siya na gawin yung bagay na ginagawa niya ngayon. So yun lang. Nag-bless ako dun sa batang yun. Kasi bago pa lang siya, talagang ginawa niya na yung ginawa niya na kung ano yung dapat gawin ng isang Kristiyano. Okay. Yun nga yung kahinaan natin. So yun siguro yung sinasadya yan. So yun din siguro yung kakulangan natin sa Diyos. So yun din dapat yung hingin natin ang tawag sa Panginoon. Talaga nung praising ko kanina, diba? Na tagal na natin. Kumbaga parang nakakuya na tayo sa Panginoon. So yun lang yun. Praise the Lord. Amen. Mag-variety kayo sa bahay. Wala na. The world and the work was God, and the word was God. John 1:13. Seven church ages, Virginia, Fernandina, Kaya, Bounty, Pila, Lacacia. I say you, six, change life, and the way it should do, we're at all, we not depart from it. Madali tumatay sa English. Genesis 1:1. God created the heaven, the earth. Genesis 1:2. And God said, let there be light, and there was the light. Kuma-develop lang. First Lion 5:1 through on things. For living creature, lion, colt, man, eagle. For living creature, like horse,